Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, maraming salamat po sa inyo guys and welcome to our channel. Channel po natin to, bawat isa is like magbibigay po tayo ng information. Kayo din po, magbibigay po kayo ng information dyan kung ano po ang gusto nyo malaman and gagawan po natin ng paraan. No? And sa ngayon po, kung mapansin nyo or kung napapansin po ninyo na bawat videos po natin na kung saan pag-uusapan po natin yung pera, yung mga pampaswerte, yung mga duwende, marami po talaga nag-tune in, no? And, actually sa totoo lang, alam kong mahirap ipaliwanag po sa inyo ang pagkuha po ng pera. Kasi ang formula ng pera, mayroon po talaga itong rituals at the end. And sa lahat po din ng mga video ko dyan, kahit sa tawas, kahit sa reading ko, meron po akong binibigay sa inyo dyan na sometimes no, kailangan po ninyong kunin, kailangan po ninyong imagine, and kailangan po ninyong isipin. And the same thing with every videos po na nandito po, no? Or kahit po yung mga parating po natin. No? And kung napansin ninyo yung ang pag-uusapan po natin pera, maraming tao po ang nag-tune in. And dahil nga po, marami po ang tao. Kung tingnan po ninyo yung mga comment po nila dyan, makikita po ninyo ang mga hinaing po ng ating ng kapwa po natin Filipino and lalo na po sa mga nanay, no? And, but then bago ko yan makakalimutan, no? Shout out po sa lahat po ng mga nasa ibang bansa, no? Meron po tayong galing sa Brunei. Shout out po sa inyo, ma'am. Galing po ng Canada, galing Canada, Australia, meron po tayong tinatawag po natin na Malaysia, Singapore, Hong Kong, Italy, German, meron akong last time na Alaska, so shout out po sa inyo or shout out po sa lahat po ng mga OFW na kung saan po talagang kuminsan ang connection lang po nila is like sa YouTube, no? Para maka-reach po tayo sa ating mga Pilipino. And shout out po talaga sa inyong lahat, no? And gusto kong idagdag po dito na kapag kasi ang mga pampaswerte kasi is like kahit po yung formula ng pera, actually manggagaling po talaga yan sa kung ano yung paniniwala mo, no? Kung ano yung konsepto mo, kung ano yung pananaw mo sa buhay, no? And hindi lahat po pari-pareho, no? And ang kwento ko is very simple kasi galing po ako talaga sa mahirap po ng pamilya. Ako, di ko man sinasabi sa inyo na mayaman po ako, pero hindi po ako nahihirapan. And that is because ang konsepto ko talaga is like, mula pa nung maliit pa ako, mabait po sa akin ang ama. No, mabait sa akin yung Diyos na tinatawag nyo. Marami akong kapatid, ako ang tinatawag nilang suwail kasi hindi pa ako nagsisimba. And but I strongly believe, kasi sabi nga, no, kung dikdikin ako ng panganay po namin, like yung mga kasalanan po ng mga magulang natin, no, I don't really believe in that, no. Yung asawa mo, pananagutan mo, ibig sabihin pagkasal ka, hindi ka na pwedeng humiwalay sa kanya. And then ang mga magulang mo, yung utang mo sa mga magulang mo, yung problema ng henerasyon, dala-dala mo. And at that time, talagang perplex po ako, no. Sabi ko sa kanya, well, kung ganun man lang po, kunin na po niya ako. Kasi hindi po ako susunod sa kanya. Yun po yung Diyos niya, iba yung Diyos ko, no? So, lumalaki ako na ang paniniwala ko talaga is like, I always believe in everything that I see. Hindi lang yung nakikita ko, kundi in everything I do. Pag hindi ko nakikita yan, pag hindi ko nai-imagine yan, hindi ako gagawa, hindi ko yung gagawin, hindi ko yung pagpapatuloy. For example, mahirap lang po kami, no? Si mama talaga pong, hindi niya, alam kong hindi niya kami maitataguyod, hindi niya ako matitaguyod. Siyam na magkapatid, irresponsabling tatay, and nanay namin, sabihin natin na talaga pong mahirap, no? Makita ko talaga sarili ko noon, talaga pong mahirap, no? And, iiyak ako, ba't ako ganito? Ba't kami ganito, no? Pero, kasi nga bata, so maano lang po talaga yung siguro yung utak ko, no. So alam kong pag elementary pa, pag tinatanong po ako ng teacher ko, 'di ba tinatanong tayo, what's you gonna be when you grow up, 'di ba? O anong gusto niyo paglaki niyo, no? Sa akin kasi is like gustong-gusto ko talaga yung magiging sundalo.
And ayoko ng medyo tomboy ako, no? So ayoko na nasa table ako, no, na parang kaya nga ayoko yung teacher, ayoko ng ganun kasi ayoko yung dito lang. Para sa akin boring yung nandito lang na trabaho, no. Gusto ko yung maghawak ka ng baril, no. Meron kang isosolve na kaso. Mga ganun talaga. So gusto kong magiging sundalo. So, and then hindi lang maging sundalo. So na-imagine ko yung sarili ko na nakipagbakbakan talaga po sa mga taong masasama. Lalo na yung mga tao or lalo na sa mga babae na inaapi ng mga asawa, inaapi ng mga tao, mga bata na alam mo, pigmamalupitan. Talagang hate na hate ko yan talaga habang lumalaki ako. And ngayon, tatanungin ako ng maestra ko, ano po ba ang gusto mo pag lumaki ka? So sabi ko sa kanya, instead po nang sabi yung magiging sundalo ako, so ang sagot ko, well, katulong ma'am. Yeah. Housemaid. Okay? And lahat po sila nagtatawanan. Kasi alam ko naman po na hindi talaga ako makatapos ng college. And kasi hindi talaga kaya ng magulang ko. And wala din po akong alam na iba noon na ways na magiging magsasucceed ako. So, nang matapos ko yung high school, kasi alam mo na, no, habang during walang pasok, kung walang pasok sa klase, like summertime, so magkakatulong po ako, and may pambili po akong notebook, may pambili po akong papel, makabili po ako ng uniform. So, meron po akong gamit po niya for the whole year. So, yun ang ginagawa ko noon habang nag-high school ako. So, ayun nga. So, hindi ko natapos ang Actually, nung time na yun, meron pa yata yun na exam. Alam mo yung NCEE noon? So, yun ang pinakahuling taon na mag-i-exam kami. And para po makapasok sa kolehiyo. So, sa akin, alam ko naman na hindi ako makapag-college ngaya. So, happy-go-lucky lang ako. Pero pumasa ako, ha? Pumasa ako, no? So, nagtataka sila lahat kasi mga classmate ko, may review, di ba? Nagre-review talaga sila. Ako hindi. So, pumasa din po ako sa awa siguro ng Diyos. Pumasa ako. And at the time na nagka-college na kami, nagkataon din po na namatay po yung sundalo kong kapatid. So, meron pong beneficiary po na pwede po akong pumasok po ng kolehiyo na libre po dahil po sa kapatid ko, no? So, parang ganon. May beneficiary po doon sa mga kapatid na gusto makatapos po ng pag-aaral na project po ng AFP, no? And in short, so nakapasok po ako ng kolehiyo. And since na gusto kong magsundalo, so ang kinuha ko po actually is liberal arts. And at the same time, nagkadete po ako, no? But then, alam niyo yung ikaw at that time, parang hindi mo talaga makikita ang sarili mo na makatapos or hindi mo talaga nakikita ang sarili mo na makatapos ka. Kaya, hindi na ako pumasok. And alam niyo na, so, probinsya, so ganito nga, no. And sa isip-isip ko naman nun, kung magiging katulong din lang po ako, so doon ako sa ibang bansa magtatrabaho. So nangyari po yung lahat. Alam kong hindi lahat katulad ko, pero talaga po, iyan lang po talaga ang isang aspect po ng bawat isa sa atin na kung anong meron ako, meron din kayo. Yun nga lang po, talaga pong sa akin, talaga pong sabi ko nga sa iyo, so gabay siguro, ganito nga ganyan. Pero lahat po kasi ng natin is like, we foresee things before it happen. Talaga po nakikita po natin yan bago pa po nangyayari. And nakikita po natin sa niyan, di ko alam kung sa inyo nangyari yun sa inyo, pero sa akin talaga yun po, no. So, sabihin po natin na pagdating po sa swerte, pagdating po sa pera, pagdating po sa kung anong meron ka ngayon, talaga pong nangyayari ka po dyan, no? Talaga pong, baga sa akin, gumulong na po talaga yung utak mo papunta dun. Kaya po ikaw nandidiyan. Pero hindi ibig sabihin po na there's no way out. Meron talaga yan. Always been a way out. Iba lang po ang konsepto kasi ng ginagamit nyo. At iba po yung sa akin. No? In general po talaga. Kumbaga sa akin, sa aming magkakapatid, iba po ang likaw ng utak ko. Well, sa kanila po talaga is masyado po silang dogmatic. Ganito nga, ganyan. Hindi po ako naniniwala dun. No? I have my own rules. No?
Mayroon akong sarili kong panindigan na gusto kong gawin. Ganito ngaya, ganyan, ganito, ganyan. So, kung makikita ko man po sa inyo ngayon, kung masyado po akong harsh comparating po sa inyo, hindi po ganon. Ang gusto ko lang ipapaintindi is like, ang swerte kasi, that is something you only see in your mind. No? Ang kung anong gusto mong mangyari sa iyo, you have to see it in your mind. Kasi kung hindi mo siya makikita sa buhay mo, sa mata mo, kung hindi mo siya nakikita dito, kung hindi mo siya naiisip, hindi mo siya naiisip, never po 'yung mangyari sa iyo. No? And mayroon pa akong isa pang kwento, okay? Ganito 'yan. Ngayon lang 'to nangyari ha. Sinabi ko baga sa inyo may medium po ako, may dalawa. And ang medium ko na 'yan is babae siya, and sa akin mahigit 2 taon na kami nagsama, mahigit na magta-3 taon na. Pero sa akin, at the time po na nandito talaga siya sa akin, ako po nagsusupport sa kanya. Every time may lakad kami, may ano kami, lahat po siya. So, yung lahat po ng kita namin, share po yan. Share po yan. And then, lately, talagang hindi ko na kaya, no? Alam niyo yung sinasabi niyo, may alaga kayo. May alaga kayo, may kapangyarihan kayo, may gabay kayo. Yun ang mas delikado kung pagdating po sa swerte kapag hindi mo ayusin yung utak mo. Okay? Ganito po kasi yan. So, ang dami niyang, meron siyang sarili pong alagang duwende na kung saan talaga pong nakasunod din sa kanya lagi, dito natutulog, no, ganyan. Kaya, makikita mo yan, yung medium ko, bihira lang maliligo. No? Kasi ang duwende, hindi yan naliligo, no. Kung minsan may gabay po siya na, lalo na pag mayroon siyang sumusunod po na kapre, lalo na yung kapre, hindi talaga naliligo. So, ngayon, in short, ganito pa yan, no. So, eto pala siya, may sarili siyang problema. Alam ko naman po, talaga pong baon po siya sa utang. And lagi kong sinasabi sa kanya na huwag ka nang mangutang. Kasi kung mangutang ka po ng mangutang, talaga pong darating po ang araw na mababaon ka sa utang. Sabi ko sa kanya, tama na, no? And kasi lahat po talaga ng pera niya. Alam mo ba yung makikita mo sila, talaga pong hikahos. Hikahos po sila sa pera, no? Pero hindi kumakain ng gulay yung mga bata, no? And hikahos po sila, you know, kung papasok ka sa bahay nila, lusot kagad doon kasi ang kusina nila wala pong dingding. Yeah. Siyempre talaga po as a leader, as a kasama mo, siyempre maantig talagang puso mo. And bakit po ganyan? Kung bibilangin mo yung kita niya, malaki naman po, sana pupunta ang pera. And ayun pala, utang. And you know what it happens, no? Ito sa mga tao po talaga nag-aalaga or may alaga ng diwende, ganito po yan. Hindi po ang diwende ang magbibigay sa inyo ng swerte. Hindi po. Okay? No, stop thinking na itong mga to makapagbigay sa inyo ng swerte. Kasi magre-reflect po yan sila sa kung anong iniisip mo. Alright? Now, itong si babae, tawagin ko naman po si babae. Bae po ang tawag namin sa kanya. Mahal na mahal ko po talaga siya. Actually, no? And ayaw ko lang ng nanay niya. Hindi na ako mag-uusap doon. Basta ito lang po ang nangyari, ang isasabi ko sa inyo. Ngayon, dahil nga po, mahal din po siya ng mga alaga ko, alam mo, every time na mangutang yan, nakakautang yan. Kahit saan siya magpupunta, kahit anong sabi ko, kahit punong-puno na yan ng utang dyan, pag kailangan niya ng pera, talagang nakakakuha siya. No? You know why? Kasi, yun kasi ang laging nasa isip niya. Mangutang siya, pambayad sa utang niya. Uutang dito, pambayad sa utang dito, pambayad dito. Di bali na nga, makukuha ko lang naman yan. Utang na naman dito, utang na naman dito, utang na naman dito. Hindi naman talaga siya ang may problema. Ang sabi ko nga, ang problema niya, nanay niya. Pero sa atin po na normal, sa atin po na mga tao, kung ano ang isip mo, yun po ang ibibigay sa'yo. Kahit mali pa yan, ibibigay yan sa'yo kasi yun at yun at yun ang laging nasa isip mo. No? Kaya pag sabi ko sa inyo, kaya ang sinasabi ko sa inyo, lalabas sa bibig niyo, iba naman yung isip ninyo. Kahit sabihin mo kako na, Diyos ko, bigyan mo ako ng bigas. Bigyan mo ako ng bigas ngayon.
Pero pagkatapos mong magdasal, mag-iisip ka na naman, saan ako kukuha ng bigas? Wala akong bigas, wala akong bigas, wala akong bigas. Anong worry, nag-worry ka, natatakot ka, wala ka ng bigas, wala ka ng ganito ngaya. Yun at yun ang nasa isip mo. Anong ibibigay sa'yo? Wala kang bigas. Everyday yan. No. And isa pa yun sa mga tao po na talaga pong nakakamalas. Alam niyo ba yun kung ano yun? Yung pagdating baga ng swerte, alam mo, for example, no, bigyan lang ako ng sample sa'yo. Alam mo, binigyan ka ng kape. No, binigyan ka ng kape. Kahit sino pa, yung mahal mo, yung ano mo. Dahil lagi-lagi na lang, hindi mo na siya na-appreciate. Kaya kahit maliit na kahit maliit pa yan, magpasalamat kayo. Yung, alam niyo yung dito sa puso niyo, yung parang, ay, may gasya po ako, salamat. Thank you po, no? And then, alam niyo kung anong nakahain po sa isip niyo, anong nakahain niyo, nakahain po diyan. Kahit tuyo 'yan, pasalamatan niyo. Kasi yung isip niyo, hindi naman niya alam na tuyo yung kinakain mo. Pero tuwang-tuwa ka dahil mayroon kang pagkain. So, ito naman si subconscious mo, ito naman si mind mo. Nag-iisip siya na nga, tuwang-tuwa pala siya pag so bibigay pa ako ng iba pa. Kahit sabihin mo dati, ngayon, gusto mo ng iba-iba na ngayon na ulam, ganito nga, ganyan, ibibigay sa iyo, alam mo ba kung bakit? Kasi every time po na meron kang grasya ba? So, i-confirm mo. I-confirm mo, parang magbigay ka po ng gratitude po kasi ang feelings mo, yun po ang lakas nila. Now, itong si bae ko, kasi ang iniisip niya lagi, saan nga ako mangutang. Every time na matutulog yan, bukas may babayaran na naman ako, saan ako mangungutang. Ganito, yung lately talaga, parang na ako ba, kasi lahat po ng client ko dito, kung kausap namin, ang sinasabi niya problema, sabi ko lagi sa kanya, huwag mo sabihin mo sa kanya problema mo. Huwag mong ikalat ang problema mo. No? Yun ang isa sa atin na may sa akin okay lang ikalat niyo sa akin problema niyo kasi nandito po ako, masasalo po ako. Pero yung mga ibang tao ngaya, sa mga anak mo, no? Huwag mo nang sabihin sa kanilang wala kayong bigas, wala kang pambili. Di po ba tayo mga nanay, kahit wala tayo, magsabi tayo, meron. Sige po, no? Tapos meron namang ibang nanay na minura na nga yung anak, di pa binigyan. Maglakad ka. Di ba? No? So, sa akin, everything that we desire connected to our mind. Connected to what you're believing, kung ano yung paniniwala mo. And lagi kong sinasabi sa inyo guys na, if 'di ba, pag sinabi ko sa inyo na, if you want something, like for example sa bahay, isipin ninyo na natutulog kayo sa bahay na yan. Kung gusto niyo ng maraming pera, isipin mo na every time may bibili ka, pagkuha mo dito sa bulsa mo, meron kang perang ibibigay. Kaya ang train ko sa inyo, pag may utang kayo, bayaran ninyo siya sa isip lang. Para masanay po kayo niyan na hindi mo alam na ang nangyayari niyan, may pera na pala kayong pambayad po doon sa kanya. Yan po ang sasabihin ko sa inyo na kahit anong sumpa ang ibibigay nila sa iyo, mangyayari at mangyayari yan. Kailangan mo lang talagang ma-overcome ang paniniwala mo. No? Kaya nga, diba sinabi ko sa inyo na nung una, parang naiiyak ako when we were talking about ulam barang, bakit niya ito ginawa, bakit ganyan. Sawa na ako dyan, alam ko na yun. No? Kung ginawa niya yan, so be it, leave them be, bayaan mo siya. And then, do something else. Ito kasi ang hindi lang talaga nila mapasok sa'yo is yung utak mo. Kaya dapat, kasi alam mo ba yung mga demonyo, magsasabi yan sila na wala kang ganito, wala kang ganyan, meron kayong ganyan, no? Hindi, sino ka ba? Wala kang pera, ito nga lang ang mo, kaya mo, tapos iniisip mo pa yan. Hindi naman yan, yan, no? Ang tawag ko dyan, oppressor. Ang tawag ko dyan, ruler. Hindi yan yung maker na gusto ko. Kaya para mangyari po yan, turn off mo yan.
i-turn off mo yan, no? Kailangan mo talagang mag-sit po dyan. And isipin mo muna na mag-relax ka. Isipin mo yung araw, no? Araw na umano sa isip mo dito. And then think. I-off mo siya, no? Parang isipin mo, let's say, nanonood ka sa akin, post mo. I-post mo yung video, and wala kang tingnan, wala kang antayin mo na magsalita ako, makinig ka nga kung anong siisipin ko for at least 30 seconds. And then i-on mo ulit. Makinig ka ulit. Ulitin mo siya hanggang matitrain sa mind mo. Iyan lang po guys ang isa sa pinakakapangyarihan po na hindi po mapapasok ng kahit na sinong magkukulam, kahit na sinong negative energy. Kasi yan po talaga ang dominion, yan po talaga ang lugar po ng Kristo. Yan po ang lugar po ng Panginoon na kung saan walang makakapasok. Yan po ang lugar ng mahal na ina. No? Okay? Yan po ang lugar na kung saan mabubuo po ang lahat po ng mo. And then ititrain mo siya. Then pagkatapos ngayon yan, pag medyo na-relax ka, pag higa ka, then think of what you like. Like say, sabi mo ka ako na isipin mo yung bahay. Di ba? Sinabi ko sa inyo, no? No? Na ano kaya ang maramdaman po pag nandun ka na sa bago mong bahay, no? Anong aayusin mo una. Parang, kumbaga sa akin, yung garden mo, siguro may garden ka. Siguro matatanim mo na, unang-una talaga is malagyan mo ng kurtina, kasi ako mahilig ako sa kurtina, so malalagyan mo siya ng kurtina, bibili ako ng sofa pa kunti-kunti, and ang pinakamahalaga doon talaga yung hindi ka nalilipat, wala nang magsasabi sa iyo na umalis ka, o magkano yung renta, wala na yung ganun, no? Wala na yung monthly, mag-world ka na naman kung ano naman pambayad mo sa renta, and then pinakamahalaga niyo sa mga tao po na yung yung nakikisilong lang sa bahay nga ni nanay, no? Yung mga tao na nakikitira ka lang sa nanay mo, nakikitira ka lang. Ang pinakamaganda kasi pag may sarili ka ng bahay, that is your own world. Then walang magsasabi sa iyo na kailangan mong kumuha ng ganito, kung anong gusto mo ulamin, pwede ka mag-ulam ng tuyo, pwede ka mag-ulam ng baboy, pwede ka mag-ulam ng kahit ano. Alam mo ba kung bakit? Kasi wala na makikialam sa iyo. May sarili ka ng bahay. And wala din maniningil sa'yo, so hindi ka na mag-aalala. Ang worried mo na lang susunod yung bill mo, yung water mo, and then after that, susunod. No, so guys po, ang hindi po natin nakikita is like, ang lahat po ng swerte is something we don't see. We don't see in our two eyes, okay? Tandaan nyo. No? Ang swerte, hindi po yan makikita sa dalawang mata mo. Makikita mo yan dito sa mata mo, nandito. That is the center of your eyes, yung tinatawag ko. Nakikita mo lang siya dito. At pag nakita mo na siya dito, makikita mo na sa dalawang mata mo. Dapat unahin mo ito. Dapat makita mo muna dito. Close your eyes po, then makita mo kung anong gusto mo. And then isipin mo siya ng isipin. Isipin mo na siya ng isipin. And hindi ka mag-iisip na nandoon siya, nandito ka. Isipin mo na nandoon ka. Just like in the house. Don't think of the house, no? Kung gusto mo ng bahay, huwag kang mag-isip po ng bahay, ganda ng bahay na yan. No? Isipin mo, nandoon ka sa loob ng bahay na yan. Ay nandoon ka sa bahay at ang bahay na yung pag-aari mo. Isa lang po guys sa mga trick na actually nakakatulong. But, isa po yan sa na hindi lahat ng elemento, hindi lahat ng elemento man or God presence man, or kahit po sa mga matataas po na entity, they only follow what you think. Kung ano ang iniisip mo, plus yung emotion mo, tapos kung ano sasabihin mo, yun ang susundin nila. Never po yan mangunguna kung anong gusto mo. Hindi naman yan na humihingi ka ng bigas, tapos yung iniisip mo kawalan po ibigay nila sa'yo. Trust me. It always happen po. Kasi ganun po talaga ang batas po ng kalikasan. Okay guys, thank you po, and maraming salamat po sa inyo.